Hello mga karelasyon. Ladies, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga pananalita o sinasabi ng isang babae na labis na nakakabaliw sa pandinig ng lalaki. So ladies, kung nakaka-relate ka, manood ka. Whoops, disclaimer ulit tayo, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung ingat ka or mag-ingat ka. Dalawang salita lang yan. Pero kapag sinabi mo ito ng may sinseridad sa taong nagmamahal sa iyo, napakalaki ang positibong idudulot nito sa lalaking pagsasabihan mo nito. Alam mo ba yung parang may taong naghihintay lagi sa kanyang pag-uwi? Isa lang ang mensahe nito. Mahalaga yung lalaki sa'yo. Number 2, ito yung kaya mo yan. Maraming pagkakataon na may pagdududa ang lalaki sa kanyang kakayahan. Pero kapag ang babaeng mahal niya ang magsasabi sa kanya na kaya mo yan mahal, alam ko na kayang-kaya mo, parang mas lumalakas ang pakiramdam ng lalaki. Nagbibigay ito ng moral. Pinapalakas mo ang kanyang loob. Para sa lalaking maraming pinagdadaanan, isa itong malaking bagay para hindi sumuko, kundi mas lalong lumaban, mas lalong maging matatag. Number 3, ito yung proud ako sa iyo. Alam nyo, ang mga lalaki ay mga proud individuals. At para sa kanya, kapag sa kanyang babaeng minamahal, ito narinig, nako, sigurado na it affects his pride on a very positive manner. Okay? Siyempre, bilang lalaki, kapag galing yan sa iyo na babae na kanyang iniirog, isa yan sa nagbibigay ng boost sa lalaki, sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang ego, at siyempre, sa kanyang pagmamahal sa iyo. Number 4, naaalala kita. Wow, napaka-sweet ang mga ganyang sinasabi. Alam mo, kapag sinabi mo yan sa lalaki, isa lang ang ibig sabihin yan. You care for this man. Mahal mo ang taong ito. Kasi kapag wala ka namang pagmamahal sa isang tao, hindi yan magiging parte ng iyong alaala. Hindi mo yan iisipin. Pero kapag ganito ang sinabi mo sa lalaki, durog ang puso niyan dahil sa napakatamis na pananalita na kanyang maririnig mula sa babaeng kanyang minamahal. Number 5, salamat. Simple lang, di ba? Pero bihirang sinasabi ito ng tagus sa puso. Kapag naramdaman ng lalaki na naa-appreciate mo ang kanyang mga effort, mas lalo pa siyang gaganahan sa kanyang mga ginagawa. Mas lalo siyang nagiging inspirado sa mga laban niya sa buhay. Siyempre, dahil sa'yo. Number 6, mag-ingat ka sa sarili mo. Parang parehas lang ito doon sa nauna kong sinabi na ingat ka. Pero ito ay mas personal, mas malalim. Parang sinasabi mong importante ka sa akin, kaya gusto kitang manatiling ligtas. Gusto ko na lagi kang nasa maayos na sitwasyon. Para sa isang lalaki, ramdam na ramdam niya ang mga ganitong sinasabi mo. At sobrang nakaka-inlove talaga kasi nakikita niya yung sobrang sincerity at care mo sa kanya. Number 7, natatawa ako sa iyo. Hindi naman sa dahil pinagtatawanan mo siya, kundi dahil napasaya ka niya. Para sa maraming lalaki, isa sa pinakamasarap na pakiramdam
ay ang malaman na ang dahilan ng pagngiti ng isang babae ay siya. Number 8, masaya ako kapag kasama kita. Wow naman, napaka-sweet. Alam niyo, ang ganitong mga sinasabi ay wala ng kapantay na mga salita para sa isang lalaki. Ang lakas ng dating nito sa isang lalaki na marinig mula sa babaeng kanyang iniirog. Pakiramdam niya, sapat ang kanyang pagkatao para sa babaeng mahal niya. Number 9, hintayin kita. Wow, napakalalim na mensahe ito. Lalo na kung abala ang lalaki sa trabaho at sa mga pangarap niya. Ibig sabihin, hindi ka nagmamadali, hindi mo minamadali. At napakalaking ginhawa ito sa maraming lalaki. Walang pressure, walang mga kondisyon, kundi ang malaman na ikaw ay nandiyan, naghihintay ay sapat na. Number 10, pahinga ka muna. Sa panahon ngayon, marami ang lalaking sinasabihan ng kanilang partner na magtrabaho ka, ang tamad-tamad mo, kumilos ka nga dyan, bilisan mo. Pero napakabihira yung merong marinig na sinasabihan ng pahinga ka muna mahal. Kapag ang isang babae ang nagsabi nito, pakiramdam ng lalaki, may isang taong hindi lang nakikita ang resulta ng mga effort niya, kundi nararamdaman ang pagod niya. At minsan, yan ang salitang hindi niya alam na kailangan niya talagang marinig. So, ayan po mga karelasyon. Hindi lahat ng salitang tumatatak ay mahahaba o matatalinghaga. Kadalasan, ang mga pinakasimpleng salita, ang mga may pinakamalalim na epekto kapag nanggaling sa taong mahalaga sa atin. Dahil sa pag-ibig, hindi lang puso ang marunong makinig, pati ang alaala natin.